Ang pag-iwas sa pagkaubos ng pera o pagka-broke ay nakadepende sa disiplina at tamang kaalaman sa paghawak ng kita. Sale! Buy one, take one promo. 50% off on all items. Limited offer. Bumibilis ba ang tibok ng puso mo sa excitement kapag nakakakita ka ng mga ganito? Laman ka ba lagi ng mga shopping centers? Feeling mo ba na lagi kang mauubusan ng items kaya grab lang ng grab? Sino ba ang hindi makatanggi? Lumalapit na nga sa iyo ang grasya, pakipot pa. Bakit masama ba mag-shopping? Not at all. I also shop. The issue is not the shopping. The issue is, may pang-shopping ba? Kasi para sa iba, ang shopping ay isang bisyo. Pwede na nating itong tawaging bish-shopping. Nakaka-addict at ginagawa natin ng paulit-ulit kahit wala ng pera at lubog na sa utang. Wala namang masama sa pamimili, lalo na kung may nailaan kang pera para dito. But sad to say, dito na napupunta ang halos lahat ng kinikita at pinagpapagura natin. Kaya ilang araw pa lang, awan-tikwarta na. Bakit nga ba nauubos ang pera natin sa shopping? Window shopping. Titingin lang ako, promise. Sisilipin ko lang kung may bago. Ikot lang naman ako habang nagpapalamig. We keep on saying these things sa tuwing nagbabalak tayong pumunta ng malls, pero we always end up na may bit-bit na supot ng mga pinamili. Tama? It's because we have weak spots, tulad ng mag-grocery or bumili ng shoes, bags, or electronic items, na kung saan hindi natin naiiwasang matalo ng temptation as we stroll along every aisle. Breaking this habit requires strict discipline. Ask yourself first, may extra money ba ako rarito? Kaya ko bang itong bayaran kaagad nang hindi nangungutang o ginagalaw ang ipon? Kung wala, then walk away. Or better yet, avoid going to malls and bazaars dahil once na gumastos tayo para sa hindi naman natin kayang bayaran, dito na nagsisimula ang utang. Dala ang buong wallet at credit cards. Ano ba ang laman ng wallet natin? Kadalasan naroon ang allowance natin for the week o ang buong sweldo, pati na rin ang mga credit cards. Uy, dami ko pa palang pera. Pwede pa akong bumili. Yes, dala ko ang credit card ko. Ipapaswipe ko na lang ito. Just the thought alone can make us lose a lot of money dahil ang akala natin na extra money ay hindi pala. Yun pala ito yung nakalaan sa pag-sustain ng ating daily needs. So ang ending, uutang na lang muna o gagalawin ng savings dahil naubos na. We should only bring enough money when we go out, nang sa gayon, tayo ang mag-a-adjust sa kung ano lang ang meron tayo at the moment. We need to learn to budget. Shopping with emotions. Bad trip sa office? Mamimili para makalimot. It was a happy and productive day? Mamimili as reward sa sarili. Nade-depress sa buhay? Mamimili para kumalma. Ito yung tinatawag nating shopping with emotions. Nako, sa dami ng nagaganap sa buhay natin araw-araw, ibig ba nitong sabihin ay may tendency din tayong mamili araw-araw kapag hinayaan nating kontrolin tayo ng emosyon? Yes! And this, mga kapatid, is the quickest way to become broke. Pwede naman tayong mag-relax or maglabas ng sama ng loob without spending, tulad na lamang ng reading a book, taking long baths, or maglakad-lakad sa park. Envy. Bakit meron siya noon? Makabili nga din ako. Yabang naman niya. Kahit 10, kaya kong bumili niyan. Envy can lead to competition. Competition can lead to more and more shopping. More and more shopping can lead to more debts. Ayaw kasi nating natatalbugan tayo ng ibang tao. So the moment that we see others buy something new, gusto natin na meron din tayo noon. Kahit wala tayong pera or can't afford it, di bale ng bangutang basta makagawa lang ng paraan na maipakita sa iba na kaya ko ring bumili niyan. Think, reflect, and apply. Anong dahilan ng iyong excessive shopping?
Ito bang mga pinamimili mo ay kaya mong bayaran o bahala na kung paano babayaran? Ang cycle ng pagkaubos ng pera at ang aral na dapat mong gawin sa sarili. Window shopping na nauuwi sa gastos. Hindi shopping ang problema, kundi ang kawalan ng disiplina at tamang paghawak ng pera. Dahil sa exposure, nakikita natin ang mga bagay na hindi naman natin kailangan at doon tayo natatalo. Magtanong bago gumastos. Bago mo ilabas ang pera, tanungin mo muna, kailangan ko ba talaga ito? May extra budget ba ako? Kaya ko bang bayaran ito agad? Kung hindi ang sagot, lumayo ka na. Dala ang buong pera at credit cards. Kapag dala mo ang lahat, parang may kapangyarihan kang gumastos ng walang limit. Ang akala mong extra ay para pala sa pangangailangan mo sa susunod na araw. Limitahan ang dala. Hindi lahat ng pera dapat dala mo. Kung konti lang ang dala mo, mapipilitan kang mag-adjust at doon nagsisimula ang disiplina. Shopping with emotions. Ginagamit ang shopping bilang panakip sa emosyon pero panandalian lang ang ginhawa. Pangmatagalan ang problema. Kontrolin ang emosyon. Hindi lahat ng nararamdaman kailangang gamutin ng gastos. Humanap ng ibang paraan. Maglakad, magbasa, magpahinga. Ang envy, inggit at pakikipagkumpetensya. Nakakita ka ng bago sa iba. Gusto mo rin. Hindi na pangangailangan ng dahilan kundi pride at comparison. Tumigil sa paghahambing. Ang buhay ay hindi kompetisyon. Hindi mo kailangang patunayan sa iba na kaya mo rin. Mas mahalaga na hindi ka nalulubog sa utang. Isipin mo ang sarili mo na nakatayo sa pagitan ng dalawang landas. Sa kaliwa, mga bag, sapatos, gadgets, pero unti-unting lumalalim ang utang. Sa kanan, kontrol, disiplina at kapayapaan. Dahan-dahang nabubuo ang ipon at seguridad. Hindi madali ang piliin ang tama. Pero tandaan mo ito, ang bawat hindi mo sa impulsive buying ay isang oo sa mas maayos na kinabukasan.